Amen. Good morning. Start our prayer. Magandang umaga kapatid. Magandang umaga Pilipinas. Welcome sa ating Good Morning Philippines sa YouTube channel at siyempre sa ating Facebook. Papangunahan natin sa pamamagitan ng ating pananalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon, pinapasalamatan sa buhay at kalakasang ipinagkaloob mo sa amin. Lord, salamat po sa buong magdamag at kami po ay iyong iningatan Panginoon at kami po o Diyos ay nagising ng may kagalakan, may kalakasan sa aming pong buhay at maging sa aming pong pisikal na pangangatawan kami ay malusog at walang karamdaman Panginoon. Sa araw pong ito, O Diyos, ay Ikaw ay aming pinapasalamatan at humihingi po kami ng kapatawaran anuman po ang aming pong mga nagawa, mga naisip laban sa aming pong kapwa. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maghari sa aming pong mga buhay. Salamat po sa mga biyaya, salamat sa mga pagpapala, hindi lang sa material, maging sa mga espiritual na bagay na aming pong nasa. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po ang inyong lingkod muli si Brother Joel Brazal. At nagpapasalamat po tayo ngayon pong umaga, araw ng Biyernes. Aba, ano na pala ngayon? Bukas pala ay May 1. Ngayon ay April 30, 2021, mga kapatid. Yun, napakabilis ng panahon, ano? Usually, mahigit o isang taon na tayo na nakikipagbuno, no? Nakikipaglaban dito sa COVID-19 pandemic. Kaya ngayon ay naka-modified, enhanced community pa rin ang Metro Manila, no? At ilang pang mga karatig probinsya. So, no? Start na ng curfew ng 10 p.m. Starting tomorrow po yan, no? Pagkakaalam ko mukhang dalawang linggo ba? Tama? Ayun, hanggang May 14. So, 2 linggo nga itong MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine. Kumusta po kayo? At samahan niyo po ako at patuloy nating ipagdasal ang ating hong bansa. Patuloy nating ipag-pray ang ating hong bansa. Siyempre, yung ating COVID-19 update na ginagawa natin kasama sa ating hong advocacy upang malaman natin ilan na nga ba ang kabuang datos, ilan ang pumasok kahapon, ilan ang gumagaling, no? Praise the Lord. Kasi marami ang gumagaling kisa sa nahawaan ngayon. So napakabuti ng Panginoon sapagkat talagang dinidinig niya ang ating panalangin, no? Lahat ng sambayanang Pilipino ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. No, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, no? So, happy birthday din sa mga birthday ngayong araw ng Biyernes. Yan, mga nagdiriwang ng birthday ng 30 at mga magbe-birthday rin sa buwan ng Mayo, Auno. Advance happy birthday na rin. Yan. At bukas ay araw na Sabado, weekend. Pagka-araw ng Linggo, tayo ay magla-live sa Facebook alas 8 ng umaga. Yun po ang ating pagsamba o yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay alas 8 ng umaga tayo ay live sa ating home Facebook, mga kapatid. Mga viewers, mga subscribers, dyan lang kayo at tayo ay magsama-sama sa ating ilang minutong pag-aaral sa salita ng Diyos at siyempre ay yung ating COVID-19 cases. So unahin ko muna Ringer vibrate.
para dire-diretso tayo, unahin ko muna yung cases no, ngayong araw. Yan, unahin muna natin yung ating unahin muna natin yung ating COVID cases ngayong araw. Ilan ba ang ating cases ngayon? Sa more than 1 million. So kahapon 1,013,000, ngayon kaya ilan ang nadagdag? So babasahin ni Mami Glo. Yan. At 1,028,738. 1,028,738 ang pumasok ay 8,207. 8,000 na naman po ang pumasok. 8,276. Yun. Punta tayo sa recovery muna. Recovery, 942,239. Ang pumasok na recovery ay 6,630. 6,636. So malaki-laki pa rin po mga kapatid. Tingnan natin ang death. 17,145. 17,145. Ang pumasok ay 140. Yan po yung mga natin. No, success na ho tayo na ipagpipray na ho natin na bumababa at na ipagpipray na rin ho natin na mas maraming gumagaling. Ngayon naman, ang ipagpipray naman natin ay bumaba yung mga namamatay kasi 100 kada araw, mga kapatid. Amen. Okay. Diretso na ho tayo. So, ang pag-uusapan ho natin ngayon ay ang promises ng Panginoon. Paano ka ba pinangakuan ng Diyos? Yan. Paano ka pinangakuan ng Diyos? At paano ba tumupad ng pangako ang Diyos? Dito po natin makikita sa 2 Corinthians chapter 4. Tingnan natin, narinig ko to kanina eh. So, verse 17. Sige nga, pakibasa mo. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kaluwalhati ang walang hanggan. Amen. Verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, Oo. kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, tatapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. So ano ho itong mga bagay na hindi nakikita? No? Ano ho itong mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid? Yung mga nakikita natin, no? Yung mga, di ba, yung mga naka-display, yung mga kung ano mga bagay sa paligid ng mga nagagandahang dekorasyon o ano man yan, lahat yan ay natatapos, nasisira, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, nananatili. Ano ho yun, mga kapatid? No? Ano ho yun? Yun, mga kapatid, yung espiritu. Yung ating faith. Na? Hindi mo nakikita yung faith mo? Hindi mo alam marami na pala ang blessing na dumarating sa iyo. No? Hindi mo alam na nag-grow ka na pala sa pananampalataya, kapatid. Hindi mo alam na inaangat ka na pala ng Panginoon. Ito yung mga bagay na dapat nating pasalamatan. Na ang promises ng Diyos sa buhay mo ay kanyang tinutupad kapag ka ikaw ay nananampalatayang matuwid sa Panginoon at hindi nagbabago ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin dito, ikaw ay nakakapit sa Panginoon, mga kapatid. No? Ganyan ang buhay natin, hindi chismis, hindi kung ano-anong bagay, hindi ho. No? Nananampalataya tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa Diyos, nananalig tayo sa Diyos, at ginagawa natin ang tungkulin natin sa Diyos, kaya ang gaganda ng mga promises ng Panginoon sa ating buhay. Yan po yung tandaan natin, mga kapatid.
Ang tandaan natin palagi, ano ba, nangyayari kaya itong promises ng Panginoon? Opo, nangyayari po yun. No? Kung ano ang hiniling mo sa Panginoon, hiniling mo na tagos at malalim at talagang seryoso na paghingi sa Panginoon, hindi mo alam, nandiyan na. Men, hindi mo alam ay naririyan na, kapatid. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon. No? Halimbawa po ako, ito, kwento ko lang po yung buhay ko, no? Ako po ay nag-desire na tuloy-tuloy magpagamit sa Panginoon. Abang ako po ay tuloy-tuloy nagagamit sa Panginoon, hindi ko po alam, ay pastor na po pala ako. Salamat sa Diyos. Pastor na pala ako, patagal na pala akong ginagamit ng Panginoon. Mga kapatid, ganyan po ang buhay ni Brother Joel. Si Brother Joel po, sa mga hindi po nakakaalam, si Brother Joel po ay isang tutaling bulag. Si Brother Joel po ay punong-puno din po ng kasalanan. Si Brother Joel po ay nalulung din po sa mga kung ano-anong bisyo maliban sa droga. Mga kapatid, si Brother Joel po ay naging mahilig sa mga kalayawan, sa mga pita ng laman. Mga kapatid, pero ngayon po ang buhay ni Brother Joel ay ginagamit po ng Panginoon sa kanyang ubasan. At may pangako po ang Diyos kay Brother Joel na kanyang tutuparin at tinupad na. May mga bagay na natinupad. Ang isa sa mga promises ng Panginoon na dapat tandaan natin, mga kapatid, ang isa sa mga promises na dapat tandaan natin ay ang buhay na walang hanggan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa langit. Amen? Kung tinupad niya yung mga kahilingan mo dito sa ibabaw ng daigdig, tutuparin din ng Panginoon na magkakaroon tayo ng mansyon sa langit. Aba, hindi lang pala dito sa lupa yung may mga mansyon, mga kondominyo, mga naglalakihang mga anong tawag dito? Naglalakihang mga tahanan. Mayroon palang mansyon sa langit. At yung mansyon na yon talagang nakadesenyo na, ginawa na. Titira ka na lang kapag nandun ka na sa piling ng Panginoon. Amen? Purihin ng Diyos. Verse 19. Eh? Hanggang 18 lang siya. Okay, purihin ng Diyos. So, 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18, mga kapatid. Yun po ang ating basahin at pagbulay-bulayan. Kung gaano ka-promises ang Panginoon. Kung paano tinutupad ng Panginoon ang iyong kahilingan. Tandaan mo lang, dapat pag humiling ka sa Panginoon, ay positibo ka. Dapat pag humiling ka sa Panginoon, huwag yung mga makasanlibutan. Ang hilingin mo sa Panginoon kung ano ang nararapat na ipagawa at nais ipagawa sa iyo ng Panginoon. At, sabi po dito sa Matthew, kapag ka humihingi ka sa Panginoon, unahin mo siya. Matthew 33 verse 6 ba ito, may? Tama? Tila mo nga. Pakibasa mo nga Matthew 33 verse 6. Ito po babasahin po namin sa'yo. Kapag ka umingi ka, siyempre unahin mo muna ang Panginoon. Sumamba ka muna. Verse? Wala, 28 lang. Hanggang 28 lang ang Mateo. Wala dyan? Wala. Sige. 20. Sige po, kasi baka po nalito lang kami. Ito po, seek ye first the kingdom of God. No? Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and shall be added done to you. Kapag hihingi ka sa Panginoon, unahin mo muna siya. Humihingi ka nga sa Panginoon, pero hindi mo naman siya inuuna. Mas inuuna mo yung mga bagay na mga makasanlibutan. Mas inuuna mo yung mga kalayawan. Mas inuuna mo kung yung mga bagay na hindi po pwedeng ibigay ng Panginoon. Panginoon, patamain mo sana ako dito sa easy to. Patamain mo sana ako dito sa loto. Papatayuan kita ng kapilya. Papatayuan kita ng simbahang malaki. Papatayuan kita ng kung ano-ano. Hindi ho yun.
At alam mo naman na hindi bibigay ng Panginoon, lalo na kapag usaping sugal. Pati sa sugal, dinadamay mo pa ang Panginoon. Huwag ganun, kapatid. Matthew 6 verse 33. Yun, sorry. Matthew 6 verse 33. Pagtatapos hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yun. At ang lahat ng mga bagay nito'y pawang idaragdag sa inyo. Yun. Hanapin mo. But seek ye first the kingdom of Mhm. God and His righteousness, And shall all these be things. added unto you. Yun. Hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. Amen? Hanapin mo muna yung kaharian ng Diyos. At ang mga bagay na iyan ay ang mga kasunod na inihiling mo ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, kung nakikinig ka sa umagang ito at mapapakinggan mo, sinasabi ko sa iyo, unahin mo muna ang Diyos bago ang mga bagay na hihingiin mo. Sumamba ka muna sa Panginoon. Magsisi ka muna. Aminin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo ang Diyos. Buksan mo ang iyong puso. Papasukin mo si Kristo. Tanggapin siya bilang Diyos na tagapagligtas ng iyong buhay. At ang kanyang promises. Ang kanyang promises, mga kapatid, ay ipagkakaloob niya sa iyo. Ano po sabi ng Diyos? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan ang kanyang pangako. Hindi man matupad sa iyong pangako ng gobyerno, hindi man matupad sa iyong pangako ng konsino, hindi man matupad sa iyong pangako ng kaibigan mo, hindi man matupad sa iyong pangako ng mahal mo, ng asawa mo, kung sino, ang Diyos tutupad sa kanyang pangako. Isa lang ang hinihingi ng Diyos. Tumupad ka rin sa kanyang kautusan. Amen. Agreement ito. Agreement ito, kapatid. Kasunduan ito. No? Natutumihan lang ito sa tabo. Ano po yung kasunduan? Tumupad ka muna sa kahilingan ng Diyos at tutuparin din niya yung kahilingan mo. Makipag-agreement ka muna sa Panginoon. Kapag nakipag-agreement ka na sa Panginoon, di ba sa mga, may mga kontrata, may mga kasunduan, pumirma ka muna dito, sabay i-release natin yung yung cheque mo or whatever, kung anumang, di ba? Lumagda ka muna, magpirmahan muna tayo, magkasunduan muna tayo, tapos ganito ang mangyayari. Di ba? Yan po yung, di ba? Yan po yung mga kasunduan. Ngayon, pumirma ka muna sa Panginoon, mag-commit ka muna sa Panginoon, mag-submit ka muna sa Panginoon. Ano po ba yung jacket? At unahin mo muna ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo ang kanyang Ringer vibrate. promises, mga kapatid. Amen? Tayo po'y sumandaling manalangin. Ipagpipray natin ang bansa natin, pagpipray natin ang ating country, pagpipray natin ang ating mga personal na pangailangan, at ipagpipray natin ang mga may sakit, mga kapatid. Sa umagang ito, tanggapin mo na, angkinin mo na, na kapag inuna mo ang Diyos, angkinin mo na ang kanyang pangako. At tunay na ang pangako ng Diyos ay magaganap sa buhay mo. Amen. Purihin ang Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon. Diyos, sa iyong pangako, sa iyong pag-ibig, tunay nga na amin pong itong nararanasan araw-araw. Salamat Panginoon. Ang magkaroon lang ho kami ng panibagong lakas, panibagong buhay sa umaga, ito ho ay napakabiyaya at pagpapala na dapat namin pasalamatan. Diyos, tunay nga ang iyong pangako. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang provider, ikaw ang healer sa mga taong may sakit. At ikaw ang provider sa mga taong nangangailangan. Diyos, salamat po sa iyong mga pangako. Kailangan unahin ka namin, kailangan unahin namin ang iyong katwiran, hanapin namin ang iyong kaharian bago mo ibigay ang pangako sa amin. Salamat, Panginoon. At hindi pa man namin nagagawa, ay tinutupad mo na. O Diyos, kumikilos ka na, gumagalaw ka na sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pong bansang Pilipinas. Ang aming mahal na Pangulo, President Rua Rodrigo Duterte, ang aming Vice Presidente Leni Robredo. Lord, lalo na po sa aming Presidente, Panginoon. Baguhin mo na ho siya, God. Maborn again na ho siya. At iwasan na po niya, Panginoon,
ang pagsasalita laban sa kanyang kapwa na masasama. Lord, ituwid mo na po ang Pangulo. Bigyan mo na ho siya, Panginoon, ng promises. Bigyan mo na ho siya, Panginoon, ng pangako na siya, Panginoon, ay magsisi, magbukas ng kanyang puso at tanggapin ka bilang Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay. Ang aming Vice Presidente at iba pang mga leader ng pamahalaan, ang kanyang mga cabinet official, ang mga gobernador, mga mayor, mga congressman, mga kinatawan, mga councilor, mga mayor, vice mayor, mga konsehal ng bayan, mga kapitan, mga kagawad, at iba pang mga leader ng aming bansa. Baguhin mo sila, Panginoon. Sila po ay maborn again. At sila po ay gumalaw na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Nilalapit din po namin sa iyo ang aming pong mga pastor, ang aming pong mga leader ng mga churches, ang mga evangelist, pastor, ang mga propeta na itinalaga mo, ang mga mangangaral, ang mga missionary na ginagamit mo sa buong mundo. Pagpalain mo po, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga simbahan, palaganapin mo, palakasin mo ang kanilang mga miyembro, palaguin mo ang kanilang mga buhay espiritual, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Nilalapit din po namin sa iyo ang mga frontliner, Panginoon, mga medical frontliner na kasalukuyang lumalaban at nakikipagdigma sa COVID-19 na ito. Lord, malapit na itong matapos, malapit ka lang dumating, Panginoon. Magwawakas na ho ito dahil marapit ka lang dumating. Lahat ng aming kahirapan, lahat ng aming kapighatian, magwawakas na dahil malapit ka nang dumating, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at matatamasa na namin ang iyong kaharian. Salamat, Panginoon. Nilalapit din po namin sa iyong mga kasundaluhan na naglilingkod na tapat sa aming bayan. Ang mga sundalo, ang mga pulis, ingatan mo sila, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo rin po, O Diyos, at pagpalain at pagalingin ang mga taong tinaningan na ng doktor ng kanilang buhay. Diyos, yung mga nag-aagaw buhay sa banig ng karamdaman, yung mga nag-aantay na lamang ng kanilang kamatayan, Panginoon, lumapit sila sa iyo. Diyos, lumapit sila sa iyo. Tanggapin ka nila bilang Panginoon na kanilang tagapagligtas. At naniniwala pa po ako na healer, sila po, Panginoon, ay gagaling. Hallelujah. Maraming salamat sa mga nanlalamig, sa mga nanlulupaypay ang kanilang espiritual. Diyos, palakasin mo po. Sa mga walang trabaho, restore, Panginoon. Buhayin mo ang kanilang hanap buhay. Ibalik mo ang kanilang hanap buhay. Palakasin mo ang kanilang mga negosyo. Restore, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Ikaw ang aming sandigan na kailanman ay hindi matitibag. Ikaw ang aming sandigan na kailanman ay hindi magigiba. Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng katwiran, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Ayan, binabati ko na po. Punta na ho tayo sa mga pagbati. Ito ho yung mga subscriber natin. Si Brother Mart, si Preacher Mart Elect. Binabati ho natin sa ano ho ito, sa Winners Philippines. Si Bishop Chris Barrios, si Pastor Sheila. Yan, sila ho yung mga nanonood sa ating YouTube channel. Yan, Pastor Sheila at ang kanyang mga anak. Yun, yung mga anak ni Bishop Chris Barrios. Yan, mga nag-subscribe sa atin. Magandang umaga sa inyo, ha. At pagpalain kayo ni Lord. Yung mga pamilya ni Bishop, no, mayroong mga nag-subscribe sa atin. Okay, thank you. At purihin ng Diyos. At salamat sa Panginoon. Kasi yung counting problema dito sa Rain with Jesus ay naayos na. Purihin ng Diyos. At naging successful na at lahat naman ng mga bagay na pinag-uusapan at nilalapit sa Panginoon, ito ho ay naayos na. So salamat, purihin ng Diyos at dumaloy ang pagpapala at biyaya sa bawat isa. Amazing gadget for visually impaired, FB friend group chat, BIP Bulag, tambayan natin to. Yan, binabati natin mga kapatid. At syempre si Mami Glo sa DGC Laundry Shop, magpalaba kayo. Magpalaba kayo at kailangan maging malinis, mabango ang inyong damit. DGC Laundry Shop,
Ito po ay open ng 8 to 6 p.m. Tama ba, me? Ang TJC Laundry Shop na matatagpuan dito po sa Barangay 138 Captain Joe Apartment. Dito po yan sa lungsod ng Pasay. Ako po ang inyong lingkod, Nagbablog. Brother Pastor-elect Joel Brazal. Yon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas, samahan po ninyo ako araw ng Sabado. At syempre sa Linggo, alas 8 ng umaga sa ating Facebook Live, mga kapatid. Ulit po, sa Linggo, alas 8 ng umaga, mga kapatid, sa Facebook Live. At syempre kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel, Joel Brazald. Mga kapatid, subscribe po kayo. Press lang po ninyong button, select all para po makatanggap kayo ng ating buong mga bagong video, mga kapatid. Muli po, Pastor-elect Joel Brazal nagsasabing stay safe. Magsunod tayo sa social distancing. Magsuot tayo ng face mask, facial pag tayo ay lalabas. Huwag matigas ang ulo, mga kapatid. Magandang umaga, Pilipinas. God bless. Magpapahilap ng